mautak din tong si Amo. Kasi simula nung deal kami na per day na lang ulit yung bayad sa akin per hours. So, siya na yung nagsasabi na huwag ka munang pumasok. So, pansin nyo, lumiit po yung tiyan ko simula nung nagkasakit ako. Sa amin, sobrang blessed pa rin ako kasi alam nyo kung bakit. Kasi pagising ko sa umaga, mulat pa rin ako. Nakita ko pa rin ang mundo. Good morning, Angel! So, kamusta po kayong lahat? At yun, maraming salamat po sa lahat ng mga bago nating followers. So guys, as of now, nadagdagan po tayo ng 300 followers. Maraming salamat po sa inyo, may angels. So yun guys, para ako ngayong araw po ay Tuesday. At para na naman tayong pensyonado. Sobrang ingay. So nandito po kami sa park. Pagkahatid namin kay Jacob sa school, dumiretso kami dito sa park ni Daniel. Kasi nga, eto na naman, yung amo ko nag-message na naman sa akin na papunta na dapat kami ng Pepera. Sabi niya sa akin, Rona, huwag ka muna pumasok ngayon or sa Friday ka na lang pumasok dahil kami ay naglilipat na ng gamit at wala kang lilinisin dito sa bahay. So walang tao kasi nga mag-move yung lahat ng gamit nila ma'am, nila amo ay i-move na dun sa talagang original na bahay nila yung nabili nila. So yung bahay na nililinisan ko po ay nagre-renta lang sila doon kasi nga yung lugar na yun ay malapit lang sa school ng mga bata. So guys, so paano yun? Last week wala akong work kasi nga nagkasakit kami. And this week again, straight wala na naman akong work. And nagtapos na kami ng usapan ni ma'am na hindi na kami mag every 2 weeks payment. So kung yung pasok ko, may pasok ako today, yun lang yung babayaran niya. Kasi nga, paalis na rin sila, pabalik na sila ng Lebanon. So ngayon, wala tayong work, pero tomorrow, pero ang kagandahan lang guys, tomorrow papasok ako kay Emma. Siguro, kung isa ka sa mga matagal ko ng follower, kilala nyo po si Emma. So yun yung matagal kong client na mabait na Romanian. So, minessage niya ako ron na do you have available day because sabi niya sa akin na kailangan daw niya uli ako. So, once to 2 days lang ang kailangan niya per week sa akin. Kasi nga, magta-travel daw siya papuntang Dubai. Yun. So, yung client ko niya, sinasabi ko sa inyo, isa siyang CEO, may business, and yung asawa din niya, isa ding CEO na Lebanese. Lebanese din ang tawag sa mga lalaki, no? So, may 2 days ako sa kanila and may nirecommend siya sa akin na isang bachelor, isang binatang lalaki, bachelor. So, ang sabi sa akin nung nakausap ko yung bachelor na lalaki, sabi niya sa akin na kailangan lang daw niya ng cleaning once to 2 days lang in a week din. Tapos, may kasamang ironing. So, kailangan lang daw niya ng help kasi nga, siya daw isang bachelor. So, sa nakakalaman na ba yung bachelor guy? Yung ba yung mga binata nakagraduate lang? So, tingnan nyo guys, ang daming babysitter dito. So, yun guys, grabe no. Parang pensyonado kami Grabe, walang pasok straight ngayon. Dapat kumikita na ako Pag nga naman hindi umaayon ang linya ng kapalaran natin ngayon. Mautak din tong si Amo kasi simula nung nag-deal kami na per day na lang ulit yung bayad sa akin per hours. So, siya na yung nagsasabi na huwag ka munang pumasok. Pero kung ako ay every 2 weeks ang sahod niya sa akin, papasukin ako niya guys, kahit Sabado papasukin ako. Kaya mautak din to si Amo. So sabi ko kay Amo, ang bayaran niya lang sa akin na sahod, hindi ko ako naghahangad ng 2,000 nang ipasahod niya sa akin kasi nga 'di ba from 16 to 30 ang dami kong absent, 1 week ako nagkasakit. And then may iba din akong days na hindi ako nakapasok. So sabi ko ikat na lang, so may tira pa akong 4 days. So magkano na lang yung sasahurin ko? Yun yung sasahurin ko ng from 16 to 30. 4 days guys. Just imagine. Pero may awa ang Diyos, at least guys, tawag doon, at least meron kahit konti, may sasahurin kahit konti. Pang ano na rin yan, pandagdag, pang budget, pang bayad. Diba, nakakalungkot guys. Pero at the same time, may maganda namang opportunity.
So may bago tayong offer na trabaho bukod kay Emma. So kapag maganda yung offer sa akin ng babysitting at gusto niyang mag-regular ako, yun na lang yung kukunin ko para hindi na ako magkudkod. So hopefully magkasundo kami nung amo na yun, kasi ang request ko Monday to Friday lang ang work, Sabado Linggo hindi ako mag-work, yun yung sabi ko. So hopefully talaga guys, hopefully talaga pag-pray nyo kami guys, sama nyo kami sa pray nyo na sana makaano na ako ng talagang regular na trabaho. Napakahirap guys ng ganitong sitwasyon, pero ayo hindi ko sinasabi sa inyo na mamroblema rin kayo sa buhay ko, pero blessed pa rin ako guys kahit ganito yung mga nangyayari sa amin, nangyayari sa akin, nangyayari basta sa amin. Sobrang blessed pa rin ako kasi alam nyo kung bakit. Kasi pagising ko sa umaga, mulat pa rin ako, nakita ko pa rin ang mundo, nakita ko yung mga anak ko, at habang nagigising tayo sa umaga, may pag-asa tayong magbago yung buhay natin. Depende na lang sa atin kung paano natin patatakbuhin ng maayos ang buhay natin. So, sana may napulot kayong aral doon, no? Parang pinag-relax ako digad. Parang, Rona, i-relax mo muna ang sarili mo kasi ihahanda kita sa panibagong trabaho. Just imagine guys, parang ngayon lang ito na nangyari na straight na si amo ay hindi muna ako pinapasok. Parang ang weird, something weird, pero ganun talaga guys. So tanggapin lang natin. Malay mo may magandang opportunity. So antayin natin yung balita mamaya. Kasi sabi ko sa inyo may nagbe-bed space sa bahay ko. So nagbe-babysit siya. Tapos yung kaibigan ng amo niya ay papunta rin sa yung kaibigan ng amo niya naghanap ng for babysit. So yun ang mangyayari, na sana ay magkasundo kami nung kaibigan ng amo niya, kasi kailangan daw ng babysit ng magsusundo sa school sa hapon. So yun, sana guys. Sabi guys, no, kwento ko pa pala sa inyo, si amo yung regular client ko, na yung lahat ng absent ko from simula na nag-start ako, binilang niya. Kasi minsan sa isang linggo, sa loob ng 2 weeks, minsan may isa akong absent. So hindi rin maiwasan kasi may anak ako. And binilang niya yon. Sabi niya sa akin, Rona, ito yung mga absent mo ng buwan simula na nag-work ako sa kanya. Sabi ko, hala, mautak talaga din to si amo. Mabait siya, pero pagdating sa trabaho talaga mautak din siya guys. So tama nga yung sinabi nung dating Pilipina doon, kasi yung dating nagtrabaho po doon guys ay Pilipina na hindi na sila binalikan kasi sabi nga may ugali daw yun sila amo. Pero sa akin, kung ano man yung nangyari sa kanila, labas ako doon kasi nagpunta lang ako para mag-work. So kung ano man yung sinabi sa akin ng Pilipina, mag-observe na lang ako. Pero okay naman yung pakikitungo niya sa akin, okay naman sila. Kung ano man yung problema na sila sa loob ng bahay, problema na lang nila yun at hindi ko sila pinapakailman. So, parang may napansin nga ako about nga sa pagdating sa sahod. Kasi sa totoo lang guys, si amo, nalilate lagi siya magpasahod sa akin. For example, 15 ngayon, so kailangan ko pa lang sabihin na ma'am, 15 ngayon, kailangan ko ng sahod. So, inaantay ko yun bago mag-uwi, hindi niya sasabihin. Sa ako na lang siya i-message ng 16 or pag-uwi ko, ma'am, hindi mo ako pinasahod ngayon. So, pwede ko bang makuha bukas? So, ang gagawin niya, okay Rona, isisend niya sa bank. Tapos, after 2 days o 1 day, talaga niya kung makukuha sa bangko. Kaya like ko sinasabi kina mo naman po, pwede namang i-cash nyo na lang katulad nung dati. So, yun yung napapansin ko. Yan din yung sinabi sa akin nung Pilipina na nag-work dyan na delay sila magpasahod. So, yun yung isa sa totoo na sinabi, delay talaga sila magpasahod kung hindi mo pasabihin na pasahurin mo ako, hindi ka papasahurin. Ganun nga, totoo. So, pero yung sinabi niya sa akin na hindi maganda yung ugali o ganyan-ganyan, sa akin naman ay okay naman yung pakikitungo nila sa akin. So, para sa akin okay na ako doon. Ito pa pala guys, i-check ako sa inyo, no? So, yung mga absences ko for example, nung April, nung March, so binilang niya, diba? Kunento ko sa inyo. So sabi niya sa akin, kailangan ko raw pasukan yun ng ilang araw. For example, 4 yun. 4 kasi yung binilang niya eh. So yung 4 na araw na yun, kasi nga bayad niya yun, kailangan ko siyang bayaran ng araw ng work. So sabi niya sa akin, kahit raw mag-work ka na lang ng 3 hours, hindi kita inaas ng 5 to 4, basta magtrabaho ka ng 3 hours para bayad yung
binayad niya sa akin. So sabi ko, deal ma'am. Okay ma'am, deal. Akala ko sa kanya yung dati na may absent ako isang araw, which is okay lang sa kanya, pero hindi naman ako nag-expect. So yun, kailangan nating bayaran. Sabi ko, no problem ma'am, para pair tayong dalawa bago tayo maghiwalay. So babayaran ko yung araw na may absent ako last month o last 2 months para ayaw ko may masabi sa akin. So at least pair kaming dalawa at walang samaan ng loob. Tama, diba? Guys, hanggang dito na lang ang ating video for today. So pansin nyo, lumiit po yung tiyan ko simula nung nagkasakit ako. Lumiit po talaga siya. Siguro dahil ang tawag doon, halos di ako kumakain ko ang lamunan, guys. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po guys sa inyong suporta sa amin. And ayun, maraming salamat sa bago nating mga followers. Hanggang dito na lang guys, and maraming salamat. God bless you all.